sa principal, ang premise ana, ang principal kaybaw sa tanan mga butang or kada sulti sa manager husto, that is a bad premise. Dili, tanan lugar tanan lang gid ay isulti sa principal imong tumanon, why exception bisan unsa, bisag dili related sa trabaho. Dili. Pero ug moingon gani nga mao may sugo sa Code of Ethics, well, the Code of Ethics applies to all, whatever your rank in the Department of Education. Basta teacher ka, principal teacher. Kining Secretary of Education, in the definition of the law, teacher. Bisan taas og ranggo or mubong ranggo, sakop sa Code of Ethics for Professional Teachers. So, angay siya tumanon. Ang imong premises related to the truth of the conclusion. Another, kinanglan ang imong premises acceptable, madawat, dili na mga questionable nga mga premises. Pananglitan, mingong ka, sa may characteristics ani mga acceptable di ay o mga madawat nga mga premises, usa ka butang nga undisputed knowledge o dili na ikaglalis nga kahibaw, whether it is a personal knowledge or it is a fact in science or math that is accepted in the academic world. For example, mingon ka, ang mga iro wala na sila'y rason. Is that acceptable? Madawat na nga rason nga ang iro way rason. Ug kay wa may rason ang iro, wa na siya kailang nga siya iro. Ngano madawat man? Kay nahibaw man ta nga ang mga nilalang nga may rason or ang mga tao nga may rason, ang ilang kinabuhi na usab sud sa paglabay sa panahon. Ug ang mga tao nga may rason kamao mo mag-solve og algebra. Mga tao mag-solve og algebra, imong tudloan og algebra, mag-solve og algebra. Ang tao mag-eksperimento, ang tao mag-piano, ang tao mukanta, makatultol sa mga nota, ang tao mag-eksperimento, maghimog mga makina mo palupad og spaceship mulakaw sa buwan, which is wa nabuhat sa ubang mga mananap dinhi sa kalibutan. So kung maingon ka ang mananap way rason, madawat nga premise. Another one, kining adequately defended nga premise. In the same discussion or at least capable of being adequately defended on request or further inquiry. Pananglitan mo ingon ron nga kadto didto na ay diri sa inayawan na ay bahong hangin. Gikan sa basurahan, gikan sa dump site. Naagay ko'y ebidensya ana, na ko'y video clip ana nga nakuha kagahapon. Kung bisan inyo pang adtuon karon dayon para kamo mismo makakita. So therefore, ang akong proposal, pasirad ana siya sa Department of Health or kinsa man gani ang naay autoridad nga departamento ana sa gobyerno nga mopasira anang kanang dump site or related agencies nga mo suggest ngadto sa punuan gyud nga ahensya nga may kagahuman pagpasira ana. O kana mo na siya nga madipinsaan kay naa kay kahibaw, personal nga kahibaw, naa kay nakuha didto nga ebidensya, video, or pwede gani nga mahagit nimo sila nga bisan inyo pang adtuon naa pa ron didto, naa pa ang mga basura, labihan dakoa, daghan kay gipanglabay mo nang perting bahuag yun, mapalid sa hangin, moabot dinis eskwelahan, and posible nga makadaot sa panglawas sa mga maestra ug mga estudyante. Okay. Another, it is a conclusion of another good conclusion. Usa ka konklusyon gikan sa laing konklusyon, pananglitan mo ingong karon. Kay kitang mga tao, wa may perpekto nato. Unya, bisan pagani ang atong mga leader, usahay, di na sila perpekto, usahay magpakita sila nga mga way buot sila,
Nga mauni nga ang usahay ang ato mga leader didto nag-TikTok. Di unta angay magpakitag immature nga behavior sa social media, no? Or di angay magpakita og scandal. Unsa may scandal? Bad example, whether sa istorya, whether sa gisuwat, or whether sa kining mga akto or sa mga lihok. Mingon karon, pero kinahanglan nga usahay mahimo sad tang masinabtanon mo, mahimo tang considerate or kind to others. Kay nganuman, diin man ni gikan konklusyon na, diin man gikan sa kining premise nga kinahanglan manggod nga magmasinabtanon ta sa uban, muhatag ta nila og laing chance. Kana pwede na mahimo na nimong premise kay gikan siya sa laing premise. Nga. Unsa kuno? Nga magmasinabdanon ta kay wa may perfect natong mga tao. Kinahanglan nato nga magconsiderate ta sa ubang mga tao, magmasinabdanon ta sa mga ubang tao, muna kinahanglan nga mahatag ta nilag laing chance. So nagkanit ang imong mga premises. Ang imong premise gikan sa laing premise, no? Or mogamit kag premise nga madawat gyud. It's an acceptable premise. Kay nganuman moingon ron nga kining daghan mang mga estudyante sa Cebu nga pananglit mingon, daghan mang mga estudyante sa Cebu nga kining nagpuyo-puyo na. Unya kay baw ko ana kay gawas nga nakabasa ko sa report, naasab gyud ko'y mga silingan nga daghan mga estudyante naanay mga kapuyo, naasab ko'y mga kaila nga daghan ng mga kapuyo. Mo ni nga dili sad katapin-an nga naay report ni gawas nga daghang abortion nga nangahimo. Kay tingali kay nagpuyo-puyo man ya di pa andam mo buhi sa mga bata, tingali konektado kini ang daghang kaso sa mga nagpuyo-puyo nga atong nabasahan or na-report na ug ang mga daghang kaso nga ako sang personal nga saksihan konektado ni ngano nga nitaas pud ang daghan nga kaso sa mga bata nga gipang patay or ibilin lang sa CR, giflash sa CR, gilabay sa basurahan, hipunitan sa mga iro, no? Kapait palandungon nga daghan mangani kayong mga minyo nga wa pagid gani sila in town makaanak nga di ay uban gipanglabay lang noon dito sa basurahan. Or pwede ka mohimog premise nga uncontroverted report. Dili malalis nga report. Pananglitan mo ingon nga ang mga hormigas mas sensitibo sila sa kining sa sound sa may sound kining mga mga tingog, tuno, kining mga tuno ana kaysa mga iro. Kana kung report na nga di matuis kay nganuman ang nag-report ana usa ka eksperto sa biology. Iya man ang field, iya man ang expertise. So kining magamit na siya nga premise. So kini di ay moingon nga kini nga finding gikan ni siya sa ubutang ta November 11 or November 12, 2021 gikan sa usa ka science magazine, international science magazine nga Nature nga ang nag-research kay ang sikat na kaayo nga scientist si Dr. Ran Juvi. Kana pwede na gamiton nga premise kana nga fact. Okay. So, that makes a good argument. Another is premises that together constitute sufficient grounds for the truth of the conclusion. Pananglitan mo ingon nga
gamay ra kayo ang mga premises or kanang gamay ra kayo ang mga evidence nga nahatag. Pananglitan mo ingon nga ang mga premises biased ra kaayo or ang mga premises kanang dili sila nimo makonsider nga mga ebidensya. Importante gyud nga sufficient sila, igo sila, dili ra sila kay jutay lang, dili ra sila kay gamay ra ang ebidensya, dili sila kay biased sila nga ebidensya. Dili sila kay ebidensya nga nagkaang-ang lang. Pananglitan, maingon ron. Ang Ginoo gibalhin naman niya gibalhin naman sa Ginoo ba ang kining kaadunahan sa mga dautan ngadto sa mga matarong? Kutlo-kutlo doon, maaana mabasa sa Proverbs chapter 13, verse 12. Ingon dayon nga, because, ningon man dito nga, a sinner's wealth is stored up for the righteous. Nya mo ingon dayon ka, so mag-expect na lang yun mo nga kining daghan gyud kayo ang mga pobre sa atong lugar nga mag-anam-anam sila aw daghan gyud kayo ang mga pobre sa daghan gyud kayo ang mga dato sa atong lugar nga ilang ihatag ang ilang kadato ngadto sa mga pobre or ngadto sa simbahan. Pero ang problema kay niingon man ang Proverbs chapter 13 verse 22. A single biblical reference is too little an evidence. Okay. Kanang bukutlo ka sa Proverbs chapter 13 verse 22, usara ka na sa kabersikulo, gamay ra kayo na nga bersikulo, dili na igo nga mahimo nimong hanig sa imong mahimo nimong premise. It is not a good evidence. Usara ka evidence kinahanglan mangita pa kag laing ebidensya nga makasuporta sa imong gipangangkon nga ibalhin na baya sa Ginoo ang kuan kanang kwarta sa mga tao ngadto sa mga pobre or ang mga dato mga pobre gid ni sila gyud kay ila naman gid nang mapugos man gid sila kay kining gitagna naman sa Ginoo nga ihatag na gid sa mga dato ang ilang kaadunahan ngadto sa mga kabus or kay ila mang ihatag ngadto sa simbahan, i-donate nila tanan nilang kadato, mapobre na gid sila, matuma na gid ang kasulatan nga ang mga dato mahimo silang mga pobre dili. And by nature, kana man gong proverb, dili na siya nimo ma-consider nga good evidence. Kay kanang proverb is generally true. Panultiun man na. But it is not universally true. It is generally true, but it is not universally true. So, makaingon ta nga, kana nga klase sa evidence, it is not sufficient an evidence. Posibleng biased ba na siya, or jutay ra, gamay ra siya, or nagpakita siyang ebidensya, pero dili gid ay siya ebidensya nga naman. Kaysa ako nang gikaingon, Proverbs are by nature generally true. Pwede sila nga kining rules, mga rules sila, pero ang rules man good, they are not universal truths. They may vary, no? So they are not good premises. So unsa pa man gyud ang nindot nga argumento? Ang nindot nga argumento na ay premise or premises nga